magandang pag-usapan po, ano? Ito pong pinaka-latest na survey po ng Publicus Asia Incorporated, kung saan po ay sinurvey ng Publicus Asia ito hong pagtitiwala po ng mga Pilipino, no? Sa dalawa sa pinakamataas po na opisyal ng ating bansa. Ito pong presidente at saka ito pong vice presidente po natin, ano? Yung trust at distrust ratings po, ano? Ng mga Pilipino. Ang survey na ito po ay ginawa po mga kabida from March 15 hanggang 2025. Ano po, na? Dito ho sa article po ng abogado.com.ph, ano po, lagpak na lagpak yung ratings po, ano, ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida sa survey na ito, ano. Okay? Ang title po ng kanilang article, Survey, BBM's Trust Rating Plummets to 14%, while VP Sara surges. Anti-admin sentiment rises. Yun yung kanila pong article. Titulo po ng kanila pong article po mga kabida, no? Posted po ito ng abogado.com.ph March 28, 2025. Kahapon lang po ito, ano, mga kabida. Alright. Eto, babasahin po natin ito hong kanila pong article. Public confidence in President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has plummeted to its lowest levels since he took office, with his trust rating dropping from 23% to 14% and his distrust rating surging to 63% according to the latest Pahayag 2025 first quarter survey conducted by Publicus Asia Incorporated. So, malinaw po mga kabida na bumagsak po, ano, lumagpak, bumulusok yung trust rating po ng Pangulo, ano? Okay? At saka yung kanya hong distrust rating is kung ano yung kabilis na bumulusok yung kanya hong trust rating, ganun din yung kabilis yung pagtaas po mga kabida dun ho sa kanyang distrust rating po. Ang ibig sabihin, yung kawalan po ng tiwala po ng mga Pilipino, ano, sa kanya, mga kabida. Dito naman po sa survey po ng Publicus Asia po sa Vice Presidente po natin, from trust rating to distrust rating po, kabaliktaran po mga kabida, no? Kasi ho, si Vice President Sara Duterte, tumaas yung kanya hong trust rating, ano? From 31%, naging 39% po ito. Meron pong 8%, ano, na increase, pagtaas ng kanya hong trust rating po mga kabida. While her distrust rating remained at 39%. So meaning, kung ano yung kanya hong distrust rating nung last quarter po ng 2024, okay, yun din yung kanyang distrust rating po ngayon, ano, at 39% po mga kabida. Which made her the only leader whose public perception improved this quarter. Okay? Mga kabida, no? So, ang tanong po dito, ito na kaya yung tinatawag po nilang Duterte effect? Kasi, itong survey na ito ginawa after doon ho sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inaresto po siya mga kabida at dinala po sa International Criminal Court, no? At dahil ho sa nangyari po sa dating Pangulo, madami hong mga Pilipino ang nakisimpatya, no? Kahit na po hindi DDS, no? Hindi ho supporter po ng mga Duterte, ano? Kahit na po yung nasa neutral, no? Ang iba nga dito is mga kakamping, ano? Okay? Naghayag po sila ng kanila pong simpatya, no? Awa doon ho sa dating Pangulo. Kasi unang-una po mga kabida, ang perception kasi doon ho sa kanyang pagkaka-aresto ay illegal, ano? Pangalawa po, yung kanyang edad, almost 80 years old na po itong dating Pangulong Duterte. Pero ganun pa rin yung ginawa po sa kanya, no? Parang, kumbaga, wala hong respeto,
sa kanyang katandaan, hindi na lang po bilang dating Pangulo po ng Pilipinas, ano po mga kabida. Kaya yun, baka ito po yung factor na tumaas po itong public sentiments, ano, laban po dito sa kasalukuyang administrasyon po mga kabida. Eto, meron pa po, ano, the survey conducted from March 15 to 2025 also shows a significant shift in political learnings with anti-administration sentiment rising from 30% in quarter 4, meaning fourth quarter noong 2024 po mga kabida, okay, nasa 30% yung sentiment, ano, versus the current administration, ano, okay, tumaas po ito ngayon sa survey na ito, nasa 45% na po mga kabida, okay. Meanwhile, support for the Marcos administration has collapsed from 28% to just 15%, ano, mantakin nyo ilan yung numbers, yung gap po mga kabida, no? 13% yung kanya hong paglagpak, ano? From 28 down to 15%. Okay? Public dissatisfaction extends beyond Marcos Jr. to his administration as a whole. The survey found that, ito, makinig po kayo, 45% of Filipinos now believe the country is headed into the wrong direction, up from 32% last quarter. Yung paniniwala po ng mga Pilipino na tayo po ay pupunta sa walahong direksyon, okay, tumaas po, ano, from previous survey na 32%, ngayon po nasa 45% na po mga kabida, no? Okay, ito pa. Only 29% still see the country's direction as strong, as sharp, drop from 42%. Okay? Meaning, yung positive outlook po ng mga Pilipino, nung last quarter po, 29% po, ano, mga kabida. Pero yung positive outlook po ngayon ng mga Pilipino, nasa 42% na. So, meaning tumaas po ng 13% pa rin, ano? Okay? Mantakin nyo. 13% pa rin. Ano kaya ang nasa 13? Okay. Ito pa po. Economic optimism has also faded with only 32% expecting improvement compared to 48% last quarter. Alright. Ito hong pag-asa po, ano, na umangat yung ekonomiya po natin noong 2024 last quarter, nasa 32% yung expectation. Okay? Ngayon po, sa latest survey, nasa 48% na po mga kabida, tumaas po ito. Okay? Now, this overall decline in sentiment is particularly pronounced in Mindanao, meaning mas malaki yung vulgarity po mga kabida ng pagpapalabos po ng kanilang sentiment sa Mindanao, ano? Where the fallout from Duterte's arrest and the widening rift between Marcos and Duterte allies have fueled discontent. Alright? VP Sara has seen a notable recovery in her ratings, making her a central figure in the shifting political landscape. So, ang nakakabenepisyo po dito, ito pong si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Dahil ho, sa nangyari po sa kanyang ama, yun po yun, ano? Kumbaga, yung public sentiments po mga kabida na tumaas, dahil gaya ng sinabi ko po kanina, yung pagkaka-arresto po ng dating Pangulo is perceived as illegal. Okay? At out of what is said in the law, okay? Kumbaga, kung ano yung sinabi po ng batas, hindi ho ito sinunod, mga kabida, no? According to the law experts, yun yung sinabi po nila na meron pong mga problema dun ho sa arrest. Okay? Arrest po ng dating Pangulo. Okay? Unang-una, may mga paglabag sa kanyang karapatan. At pangalawa, yung protocol po ay hindi ho nasunod. Gaya na lang po sa inilabas po na findings ng Senate Committee on Foreign Relations, ano, ni Senator Amy Marcos. Tatlo yung findings po nila. Unang-una po yung
diffusion notice lang po ang inilabas, hindi ho red notice, pero para bang ginawa kong pag-aresto po sa dating Pangulo, parang red notice na po yung lumabas from the Interpol, which is hindi naman yung diffusion notice lang po. Pangalawa po, yung pag-aresto po sa dating Pangulo na wala naman pong warrant of arrest mula sa local court, so it serves, the arrest was done using warrantless arrest, kasi in-invoke kasi ni General Torre, yung arresting officer, mga kabida, yung provision po ng revised penal code, yung warrantless arrest. Alright? Tsaka pangatlo po, yung diffusion notice, lumabas po ito noong March 11. Pero yung paghahanda po ng mga pulis, bago pa po lumabas po itong diffusion notice. So, dito pa lang po, meron pong, kumbaga, irregularity po sa movement po ng ating mga kapulisan, mga kabida. So, yung pang-apat, ito na po, matindi po ito. Kasi ang term na ginamit po dito is yung glaring violation of the rights of the accused. Rights po ng dating Pangulo, Okay, yung kanyang right to counsel of his own choice. Tsaka yung kanyang pagbisita po ng kanyang mga relatives. Yung mga kaanak po niya ay hindi ho nabigyan, Tapos yung kanya hong karapatan na mag-post po ng bail or interim release ay hindi din napagbigyan, mga kabida. So yun yung mga observations at findings po ng Committee on Foreign Relations. Okay? So yun pa lang, malaki na po yung perception po ng publiko tungkol doon. Parang nire-reinforce, mga kabida, yung perception po ng publiko dito ho sa findings po ng Committee on Foreign Relations po ng Senado, So, yun po, yung resulta po ng public survey. Because of the Duterte effect, ito po yung nangyari po sa trust rating po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.